Isa sa mga mahirap at hindi nakakaenganyong gawin, maglinis. Marami sa atin tamad maglinis ng bahay, pati na ng kwarto. Paano na lang kung ang iyong lilinisin, Araneta Coliseum, eroplano o tren? Araw-araw, tinatayang kalahating milyon ang sumasakay sa LRT o ang Light Railway Transit. Ilan sa mga ito, nag-iiwan ng maliliit na basura. Sari-saring tumirin ang umahalik sa tren habang binabaybay nito ang Metro Manila. Kaya pagdating ng gabi, ito ang itsura ng tren. Si Arvinson, kapag nakarating na't lahat sa Baclaran Station ng tren, hindi pa rin siya bumababa. Diretsyo agad siya sa kanyang opisina, ang LRT Depot, kung saan gumagarahe ang mga tren para linisin ng mga katulad ni Arvinson. Pero bago ang kanilang toka, dadaan muna ang tren sa isang washing plant. Ang makinang naglilinis ng labas ng tren, may mga water sprinkler na naglalabas ng tubig na may concentrated na sabon. Meron din itong malalaking brush na mabilis na umiikot, nagtatanggal ng mga tumi. Wala pang 1 minuto, malinis na ang tren. Samantala, 14 na katao naman ang naglilinis ng loob ng 33 trains ng LRT. Tapos na sa trains, yung mga suwa po ng bata, yung mga babalgam na nakaligid sa ano. Wala po ito. Kung nakita niyo po, matagal lang po itong viewing ka na ito, pag-ilis na, itin na. Kailangan po ito, sprayan po natin ang ganda yung mobile para po lumambot, tapos tatanggal niya sa spati na. Mula alas 8 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw ang oras ng kanilang paglilinis. Kimbilis din daw ng tren kung sila'y maglinis. Kaya naman maya-maya lang, ang kanina'y dugyot na tren, ready na namang umarangkada. Paano nga ba nililinis ang malalaking mga bagay o istruktura? Napag-aaralan daw ang lahat ng yan. Siyempre, kailangan natin ng sabon, liquid soap o detergent. Mula sa tamang pagtimpla ng sabon hanggang sa wastong paghagod ng mop o basahan. Lahat itinuturo sa kumpanyang ito. Isang malaking hamon kasi ang naghihintay sa kanila. Katulad na lang ng paglilinis ng eroplano, ang Boeing 747 Series 400, ang pinakamalaking eroplano dito sa Pilipinas. Kasya rito ang 400 pasahero. Si Melicio, dating delivery driver. Kung dati, maliliit lang daw na mga sasakyan ang kanyang nililinis, ngayon, dambuhala na. Yung nakakalula din, medyo malaki itong nasa sa ngayon. Tingnan lang, nakakangawit to, tapos sa init pa ng araw, may times pa na kung sa ulan, nasa gitara kami ng kailangan matapos namin trabaho. Kailangan gumamit ng hagdan para malinis ang itaas na parte ng eroplano. Unang-unang pupunasan ng mop na may sabon ang katawan ng eroplano. Sunod itong babanlawan gamit ang pressurized water. Samantala, sa loob naman ng eroplano, humigit kumulang 20 katao ang naglilinis. Kailangan po mag-iwas sa kasi maraming maraming magalaw. Ultimo singit-singit na eroplano, nililinis sa loob ng 4 na oras. Ang trabahong ito raw, in demand ngayon. Kahit pa matumi ang trabahong ito, ang importante, malinis at marangal itong pinagkakakitaan. Yun nga lang, ang paglilinis ng mga matataas na gusali o bagay, bawal sa mga malulain. Ang Wheel of Fate sa Enchanted Kingdom. Ang
ang pinakamataas na Ferris wheel sa buong Pilipinas. May taas na 130 feet. Paano nga kaya ito nililinis? Kabisadong-kabisado ito ni Rick, ride mechanic. Walang takot niya itong inaakyat araw-araw. Gamit ang isang malahagdan na bakal. Sa loob lang ng ilang segundo, narating na niya ang pinakagitna nito o yung axle. Ito ang regular na pinupunasan at kinukumpuni ni Rick. Para makita yung may crack o kaya may sirang bearing sa cleanliness kasi siya yung nag-maintain sa mga bearing niya kapag iniikot yung load niya, sa bigat ng load niya, yun talaga mini-maintain niya. Sa laki at taas nito, hindi uubra ito para sa mga madaling malula. Lalo na kapag umihip na ang malakas na hangin. Pakiramdam daw ni Rick, para siyang malalaglag. Pero hindi niya ito iniinda. Basta katagalan na, hindi na siguro na aking lula na dahil sa biyasa. Nangangalay talaga pagkapunta sa taas. Bukod sa axle, nililinis din ni Rick ang mga gondola. Ang jungle log jam. Dahil firming nababasa ito, kinakailangan tanggalin ang mga lumot sa mga bato. Ang bakal na dinadaanan ng log jam, kinikis-kis para matanggal ang mga kumapit na dumi at kalawa. Kahit matarik ang pwesto nito, sisiw na sisiw para sa mga naglilinis. Ang grasa naman sa rilis, mano-manong tinatanggal. Yung mga sa alikabok, mga ginasang nadumihan na, kaya yun yung, yung halos everyday namin dapat ginagawa para itong component tumagal. Umaabot ng 3 oras ang paglilinis sa ride na ito. Napipredict namin yung conditions ng mga parts and components. Pero kung papabayaan natin siyang madumi, nagiging unpredictable ang lifespan niya. Umiiksi na hindi natin basta madidetect kung kailan siya masisira. So it affects also the safety monitoring. Ang clock tower naman ng Manila City Hall, kasalukuyang nililinis. Ito ang pinakamalaking orasan dito sa Pilipinas. Upang mabigyan ito ng bagong pintura, pinagkabit-kabit ang mga kawayan na tutungtungan ng mga trabahador. Hindi raw madaling gawin ito. Nakakalula at nakakagulat din sa tuwing tumutunog ang orasan. Pag malapit na kami sa orasan, malakas yun. Pagdating sa kalinisan, numero 1 tayong mga Pilipino. Ano mang bagay, gaano man kalaki, kataas o kahaba, siyak na paghihirapan nating linisan.